Ako tila nga naghahanap po ng damay. Ito pong si Senate President Tito Soto. Ito ay matapos na siya po ay sampahan ng kasong indirect contempt diyan po sa Supreme Court na may kinalaman sa kanyang mga sinasabing mapanira at mga banat niya laban po sa Korte Suprema na kung saan ay nagdesisyon na unconstitutional o pinalang dinesisyonan na labag sa ating saligang batas. Ito hong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. At ayon po kay Senator Tito Soto ay nagulat daw ho siya dahil sa bakit daw ho parang siya lang. So naghahanap pa ho ng damay. Marami raw ho ng mga tumugon at sumasang-ayon sa kanyang mga naunang pahayag. At na kung saan parehas daw po sila ng opinyon. O kanyang binabanggit, ito po sinang retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna, Father Ranhilio Aquino, yung UP College of Law Associate, Dean Pablo Yamese, Attorney Wilfredo Garrido, Olo Dean Mel Santamaria, Manolo Quezon III, at iba pa ho na kung saan ay nagsasabi na mali raw po ang desisyon ng Korte Suprema at ito ho'y may posibilidad na judicial legislation. Sabi niya bakit ako lang ba? No? Ito ho yung ipinagtataka ni SP Tito Soto at yan ho yung sa kanyang statement na inilabas. Nagtataka ho siya bakit siya lang daw ho ang kinasuhan. At sabi niya ay aantayin niya raw po ang kopya at ng petisyon laban po sa kanya. At alam naman natin ay nauna ho dyan ay naghahain po ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang mga kilalang abogado. Na kung saan parang lumilitaw ho kasi na 'di ba parang pambabastos na po ang ginawa ni Senate President Tito Soto. So nagtataka ho siya, sabi niya kini-question niya raw po bakit daw siya. Pero hihintayin niya raw muna yung opisyal na kopya mula po sa Korte Suprema bago siya sumagot ng direkta kung sakasakali. At yun ho, matatanda na naghain po ng petisyon ang grupo po ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Ferdinand Topacio, ito pong si Attorney Manny Luna at siyempre dating Secretary Attorney Jing Paras. At dahil sa ito indirect contempt, dahil sa umano'y mga pahayag na nakasira o nakasisira po sa kredibilidad o imahe ng hudikatura. So yun po ang binabanggit. Kasi kaya para matigil na ho yan, yun naghain na po ng kaso. Ito pong mga batikang abogado, sina Attorney Topacio, Attorney Paras at Attorney Luna. So dito ho mga kababayan ay may president na pala, o president o president, yung mga iba sinasabi niya president. Ito. Yung lolo pala ni Soto, convicted na noon sa indirect contempt, yun ho. At binigyan din ni attorney at Reyna Mercedes Vice Mayor, Attorney Harold Respicio. Isa rin po ito sa mga batikang abogado, na may umiiral umanong legal precedent na maaaring maging batayan ng kasong indirect contempt laban po kay SP Tito Soto. At ayon po kay Respicio, ang kaparehong kaso umano noong 1949 na kinasangkutan ng lolo mismo ng senador. So, at doon ay indirect contempt ang ikinaso. So, same case at convicted siya. So, yung lolo ni Tito Soto. At sabi ho ni Attorney Respicio ay criticize siya yung desisyon ng Supreme Court at in-intimidate niya, nag-intimidate niya sa Supreme Court at binubuli niya yung Supreme Court at sinabi baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Siguro yung mga justices.
Ayon nga po kay Respicio, ang mga naging aksyon noon ng lolo ni Soto ay kahalintulad umano ng kasalukuyang ginawa ng Senate President at yung matinding pagpuna sa desisyon ng Korte Suprema na maaring magpahina sa kredibilidad ng hudikatura. At iginid pa ng abogado na dahil sa naturang pangyayari at President ay kumpiyansa sila sa kanilang isinampang kaso. At ay kasama nga pala dyan si Atty. Respicio sa nagsampa ng kaso kay Atty. Topacio, si Atty. Luna, Atty. Paras at itong si Atty. Respicio. At kaya mataas daw po ang tiwala nila sa kaso na ito dahil sa meron ng nangyari na noon, lolo pa ho. Talaga naman pag yun nga naman pag nagkakataon talaga mapagbiro po ang ang yung panahon. At talagang iyan pa lolo niya po at gumawa rin ng ganon. So maaring makonbiko siya. So yung kanyang lolo ay convicted. Dito po sa kasong ito, indirect contempt. At ayon po sa kampo ng mga petitioner ay hindi simpleng kritisismo ang naging pahayag ni Soto, kundi maaaring may tuturing na public scorn laban sa Korte Suprema na saklaw ng rules on contempt. Ayon. So kasi merong yung ibang mga abogado na simple lang pero ito paulit-ulit ito ginawa ni Tito Soto. Nagpa-press con pa siya at ang bukod sinasabi niya ilang dekada pa tayo maghihintay bago mawala yung mga maestrado sa Supreme Court, 'di ba? Sabi niya tapos dapat mag-charter change na. Parang ganoon siya nasabi pero wala naman ho siyang partikular na binabanggit kung ano ang provision sa saligang batas na dapat na amyendahan. Di po ba? So sa petisyon na inhain ni Atty. Topacio, Atty. Luna at Secretary Jing Paras at itong si Atty. Respicio, matapos sabihin ni Soto na mas alam pa ng isang first-year law student kaysa sa mga maestrado at questionin ang umano'y unconstitutional amendment ng konstitusyon sa pamamagitan ng desisyon ng Korte Suprema. So, biro nyo, hindi lang ikinumpara, sabi, parang mas magaling pa yung mga estudyante. Biro mo, yung first year law student kaysa dito sa mga justice na ito. Lahat po sila, unanimous po ang desisyon. So, ayon po sa mga abogado, ang ganitong pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay may malaking epekto sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. So sa ngayon ay hinihintay pa ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon at ang opisyal na tugon ni Soto. So babantayan ho ng publiko kung ano at mangyari ho rito at kung ano magiging tugon ni Senator Tito Soto. Pero sabi ho niya ay aantayin niya yung formal na kopya ng petisyon para siya po ay sumagot dito. Pero ito ang ponente ng desisyon na kung saan ay nagdeklara na unconstitutional yung yung impeachment laban po kay BP Sara Duterte ay ito pong si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Mga kababayan, at ito hindi matatawaran yung kanyang yung kanyang kredibilidad at bagamat noon parang perdudahan na dilawan o pinklawan itong si Justice Leonen dahil siya po ay ini-appoint noon ni Pangulong Noynoy Aquino sa Supreme Court. Pero ngayon maraming kaso na napatunayan siya na talagang wala siyang kulay politika. At eto nga di ba? Parang lilito, di ba? Pabor sa mga Duterte, kung tutusin. Di ba? Kung ang bansag sa kanya noon ay dilawan, bakit siya pumabor dito kay BP Sara Duterte? Pero ito at sumagot na ito si Justice Leonen sa mga naunang pahayag ni SP Soto na dapat mag-charter change na lang. Kasi dahil sa parang lumagpas daw sa kapangyarihan ang Supreme Court sa naging desisyon nito sa impeachment case ni BP Sara. Ito may sagot na si Justice Leonen. Ang sabi niya ay hindi po tugon, hindi po sagot itong charter change dito po sa
kung ano man mga korupsyon na nangyari dito po sa ating bansa at para mabago. Kasi lumilito ho, di ba? Nako, matindi yung korupsyon. Tapos kung ano-ano yung mga inaakusa sa Supreme Court, lahat, etc. Sabi ho ni Soto, mag-ano tayo? Charter change na lang ho tayo. So, di ba, marami rin nagsabi na mas maganda raw, baguhin na raw po yung saligang batas at para maituwid na raw po yung pamamahala. Pero may binabanggit ho itong si Justice Leonen na ito hong charter change ay hindi po ito tugon para mapatino yung mga opisyal ng gobyerno o mawala ho yung corruption sa ating gobyerno, kundi dapat ho ay maging matino. Ano ho ito? O sabi ho ni Justice Leonen, dapat ho yung mga opisyal, matataas po na opisyal ng gobyerno matutong sumunod sa batas. O, direktang sagot na ho ito kay Soto. Di ba, hindi ho parang ayaw sundin ho o hindi kinikilala ni Soto yung naging desisyon ng Supreme Court. Sabi ho niya, magiging matino yung ating gobyerno kung ang mga opisyal, matataas na opisyal, ay sumusunod sa batas. Si Soto ay pangatlo ho di po ba? Sa pinakamataas na opisyal, Presidente, Vice President, Senate President. Yun. So, pakinggan ho natin itong pahayag ni Justice Leonen. At ito, bibihira lang ho itong bigay ng mga pahayag. Ito, pakinggan ho natin si Justice Marvic Leonen. Hindi charter change o cha-cha ang sagot sa problema ng korupsyon sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Justice Marvic Leonen sa strategic planning ng Office of the Ombudsman. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. At present, the idea of charter change is being floated in response to corruption. However, this is not the full solution. In fact, for corruption, it is tangential. We must remember that even if charter change occurs, or whatever form of government our country chooses to adopt, we must anchor ourselves in the role of demanding accountability. Ito ang binigyang diin ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen sa nagpapatuloy ng strategic planning ng Office of the Ombudsman sa Baguio City. Ani Leonen, hindi ang charter change ang tanging sagot sa problema ng korupsyon sa bansa. Bukod anya sa patuloy na panawagan para sa pagkakaroon ng pananagutan, kinakailangan anya na sugpuin ang korupsyon sa anumang sitwasyon o pagkakataon. Kamakailan nagpahayag si Senate President Tito Soto III na handa siyang suportahan ang panawagang cha-cha. Ito'y kasunod ng naging desisyon ng Supreme Court na nagpapatibay sa unconstitutionality ng Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Si Leonen ang ponente na naging unanimous decision ng Korte Suprema kung saan nilabag ng impeachment complaint ang 1-year ban na nakasaad sa ilalim ng konstitusyon. Dagdag pa ni Leonen na anuman ang maging political system na meron ng bansa ay magkakaroon nito ng criminal justice system. Higit sa simple anyang pagbabago ng rehimen o charter change ang kakailanganin para sugpuin ang ugat ng problema. For so long as our leaders do it correctly, everyone down are going to follow. In fact, in your charter, there is even a provision there which says you prioritize high-level officers over all the rest, because once the highest office or the highest officers follow the law and have the integrity and do it right, no matter how difficult, everyone below will follow. Yan po ang pahayag ni Justice Marvic Leonen at nakusaan ito parang parinig niya na po ito kay Soto. Kasi ang sabi ho niya ay dapat lahat po na kung ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ay susunod sa batas, magiging maayos po ang pamamahala sa gobyerno. So, dapat sumunod ho ito si Senator Tito Soto pag nagdesisyon po ang Supreme Court. Kasi yun ho ang kanilang mandato ang Supreme Court, sila po ang lahat. Sila po ang final arbiter. Sila po ang taga-interpret ng batas. Lahat po. Magkakagulo man yung legislatura, yung ehekutibo, lahat to. Tapos ang hudikatura ang magdedesisyon, yan po pinal. Sabihin, hindi, ito ang tama. Ito ang labag. Ito ang hindi labag sa ating saligang batas. So tulad ho nito, sabi na nga po na unconstitutional yung articles of impeachment na inihain laban kay VP Sara Duterte noong 19th Congress. So dapat sumunod po ang lahat. Kaso kung question pa ni itong si
Tito Soto. Kaya ngayon, naharap po siya ngayon sa indirect contempt. Yung lolo niya pala, convicted pala dito sa ganitong kasong ito eh. So maganda ho ito, no, na para ito po yung magsilbing babala sa lahat po ng mga opisyal ng ating pamahalaan. So napakaganda ho ng naging hakbang dito na mga magagaling na abogado dito po sa ating bansa. Ito pong sina Attorney Jing Paras, Attorney Topacio, Attorney Luna, at itong si Attorney Respicio. Dahil sa parang binabalahura di ba, yung Supreme Court at sinisira ang imahe. Pinalilitaw na naging bias o may kinampihan dito po sa nasabing desisyon. Alam niyo naman, pag ang Korte Suprema nagdesisyon meron talagang pag may tinumaan, meron mga hindi sang-ayon, pero wala ho tayong magagawa Irespeto natin ang batas kasi bakit? Kasi magkakagulo lang Dapat kilalanin ho natin. Yan po ang batas nasa ating saligang batas na kung saan ang Supreme Court, sila po ang magdidesisyon, mag-i-interpret ng batas kung yan ba ay tama o mali. Di ba? Maliwanag ko. Kayo, mga kaubayan, anong masasabi niyo rito? Una, yung issue natin, ito mukhang kabado, ito pong si Senator Soto, dahil sa bakit siya lang daw pa. Bakit siya lang daw ang dami mga bumatikos dito po sa Supreme Court. So naghahanap po ng damay. Tapos ay yung lolo niya pala ay convicted sa ganung kaso rin. Tapos, sumagot na po itong si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen na ang charter change hindi po sagot para labanan ang korupsyon, kundi para mapabuti rin yung pamamahala sa ating gobyerno. Dapat yung mga matataas na opisyal ng gobyerno ay matutong sumunod sa batas. Tulad ni Soto na dapat sumunod, pangatlo ka sa pinakamataas na leader ng ating bansa, nagdesisyon po ang Korte Suprema, dapat po tayong sumunod. Okay, sige. Magbigay na po kayo ng comment para po sa inyong mga pahayag patungkol po rito sa ating issue. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, magandang araw po sa ating lahat.